Hey mga brods, sa mga brods, may balita nga po tayo dito po sa 7'2" former NBA player, yes mga kabrods, na si Moses Brown. Alam din naman natin na nabalita na rin at na-reports na rin natin ito na interested ng Barangay Nebra rin dito kay Moses Brown. Pero yun nga mga brods, dahil nga sa mga pinapakita nga daw ensayo nito ni Marcus Lee dito sa SMB, parang gusto rin nilang palitan ito. So ito, Moses Brown, gusto rin talaga nilang makakuha rin ito mga brods. Siguro baka unahan nila yung Barangay Nebra dahil alam din naman natin ng Barangay Nebra San Miguel, kahit ilang sabi mo dyan na kailangan palitan si Brownie, talagang Brownie pa rin ang pipiliin nila. So ito, Moses Brown, one of the best import na makukuha ngayon ng SMB if ever matuloy man. Ito 7'2" yes mga brods, 7'2". Napakalaki, may laban nito para kay Bol na import ng TNT tropang giga na 7'3" mga kabrods. Hindi rin naman basta-bastang former NBA player. Ito, laro nga lang nito sa Dallas eh. Yes, last year lang yan, 2025. Ito pong si Moses Brown. So, fresh na fresh pa from the NBA. Ito pong skills at experience nito ni Moses Brown. Ngayon, naglalaro ito sa Grand Rapids Gold. Ito yung kupunan ng Denver Nuggets sa NBA G League. So mga kabrods, ito pong si Moses Brown. Ano-ano ba ang pwede niyang matulong sa SMB? Ano-ano ba ang pwede niyang mabago dito sa San Miguel Beermen? Alam din naman natin si Marcus Lee, 6'11" yun, yung current import ng SMB. Pero iba pa rin kapag meron kang 7'2", mga kabrods. Dahil yun nga, panapat doon kay Bol na import ng TNT. At isa pa dito mga kabrods, mas lalong lalakas yung pangilalim ng SMB. Although yes, 6'11" yung Marcus Lee na mapapalakas din naman lalo yung ito pong ilalim ng SMB. Pero iba pa rin pag meron kang 7'2" na mas malaki sa 7-footer mga kabrods, at iba pa rin yung presensya ng isang 7'2". Bruin yan kung ito isusugurin ng mga big imports na katulad ng imports ng Converge, di ba, mga 7-footer yun, at ibang mga kupunan dyan mga kabrods. Syempre hindi na makakapalag din siguro dito kay Moses Brown dahil ang specialty din naman ito ni Brown talagang block shots, chase down blocks mga kabrods, at depensa. Yan din naman ang isa sa mga dahilan kung bakit ito nag-NBA, dahil sa kanyang sa blocking skills nito mga kabrods. At ito pa, bukod sa depensa na matutulong ni Moses Brown para sa SMB, at ito pa, mas lalong makakapagpahinga. Ito pong si Junmar Fajardo. Yes mga bro, yan din naman isa sa mga problema ng SMB. Once na napagod na ito pong si Junmar, talaga mahirapan ng SMB dito. So, ito, mas madaling na lang ang magiging trabaho na ito ni Junmar dahil meron na siyang katuwang na big man din sa ilalim mga kabrods. Minsan kasi kapag big man yung kinukuhang import ng SMB, parang si Junmar pa rin ang talagang isa sa mga kaayod kalabaw sa ilalim Pero itong kay Moses Brown, hindi mga kabrods. Baka nga masapawan pa na si Junmar Fajardo sa ilalim. Dahil bukod sa depensa ni Moses Brown, meron din itong opensa mga kabrods. Yes, grabe ba naman kung 7'2" ka tas di ka pa rin dominante sa ilalim. Sabi nila, malambot ka na yan kung sakali. Diba mga kabrods? Pero ito, nag-NBA, one of the athletic na magiging import ngayon ng SMB mga kabrods. Tapos isa pa, yung kanyang mga alley-oop dunks. Yes mga kabrods, love passes sa kanya sa ilalim napaka-easy at basic na dito kay Moses Brown. So kaya nga ito pong SMB, talagang paldo sila. Paldong-paldo. Tapos tiba pa kung makukuha nila si Moses Brown at ma-replace nila si Marcus Lee. So hindi naman natin minamalit yung Marcus Lee dahil alam din naman natin na may binubuga rin yun mga kabrods. Pero ito pong former NBA player na import kasi na ito mga kabrods, kaysa naman sa resume daw ni Marcus Lee na hindi nag-NBA, di nakatungtong sa NBA stage, dito na lang daw sila makukursonada kay Moses Brown na nag-NBA mga kabrods. So ikaw, sa lahat mo ng mga SMB fans, sa tingin nyo ba more worth it ba na makuha nila ito pong 7'2" na si Moses Brown, ang former NBA player ng Dallas Mavericks? Sa kabilang balita naman natin mga kabrods, ito, Hassan Whiteside, 7', former NBA player na papalit nga daw kay Justin Brownlee, plus 6'10" na si Jeyo Chu na nasa Terra Firma Jeep gusto nang i-trade para mapunta ng Hinebra. So unahin muna natin mga kabrods, ito pong si Jeyo Chu. Alam din naman natin na nag-debut game na rin siya dito sa PBA sa Terra Firma Jeep. Pero okay naman kahit paano yung performance niya doon mga bros. Although yes, talagang pinipisikal pa rin siya, pero mga kabrods, tinatanggap lang rin niya. So ito nga, sa mga scouts and reports din dito sa Barangay Nebra Management, parang nagugustuhan din nila ito pong laruan na ito ni Jeyo Chu dito sa Terra Firma Jeep. Sabi kasi nila, ito pong 6'10" na ito parang the next
Greg Slaughter na magiging Barney nga daw ito ng PBA. Pero mga kabrods, sa mga pinapakitang physicality sa laro nito ni Jay Chu, may nakikita silang potential sa batang ito. So alam din naman natin sa Terra Firma Jeep, madali lang yan. Kembot konti lang yan, bigyan mo lang yan under the table, talagang bibigay yan eh. Ito pong si Jay Chu, bibigay talaga yan ng Terra Firma. Well, dito naman sa Barangay Nebra San Miguel, kailangan din talaga nila ng sentro. Yes mga kabrods, biruin nyo, sentro ang kailangan ng Ginebra, pero sino pa rin yung pinili nilang import? Justin Brownlee. So, sino na naman ang magiging kawawa? Local players like Japet Aguilar. So, kailangan, meron din katuwang na local. Ito pong si Japet, nakatulad din Jay Chu. Yes, 6'10 ito, mas malaki kay Japet Aguilar, at ito pa mga kabrods, nag-i-improve na rin sa ilalim. Although yes, talagang nag-improve yung physicality na ito sa laro. Bakit? Dahil nga dun sa MPBL. Yes mga kabrods, talagang nag-improve dun si Jay Chu dun sa MPBL's physicality games. So mga kabrods ito, okay na okay itong maging additional big man dito sa Barangay Nebra San Miguel. Lalo na't ngayong Commissioner's Cup 2026, ang daming malalaking imports pa. At ito, mga local na big man din natin sa Ginebra ay talagang mahihirapan din mga kabrods. So, kailangan additional dito sa Ginebra. So, pinag-iisipan na rin nila sino yung bibitawan nila para makuha ito pong si Jay to Barangay Nebra San Miguel. So, ito naman, 7-footer na si Hassan Whiteside mga kabrods. Alam kong nabalitan na rin natin. Ito, ibang reports naman ito mga kabrods. Ito pong si Hassan Whiteside kasi ay pinag-iisipan na rin ng Barangay Nebra San Miguel na ipalit ito kay Justin Brownlee. Dahil nga sa mga magagaling na mga imports na ito, syempre 'di ba nagsimula ng Commissioner's Cup games natin. So nakita ng Ginebra na parang medyo alanganin ito pong lineup nila. Lalong-lalo na pag si Brownlee pa rin ng import nila. Kaya nga gusto nilang kunin ito pong si Hassan Whiteside na 7-footer pa mga kabrods. At ito, galing pang NBA. Yes mga brods, huli na niyang pinaglaruan sa NBA yung Utah Jazz nung NBA season 2021 to 2022. Ngayon, nasa Shanghai Sharks siya mga kabrods sa CBA. So syempre as of now, talagang condition pa rin ito pong laruan at skillset neto ni Hassan Whiteside. So bakit si Hassan kaysa naman kay Justin Brownlee? Unang-una, height mga kabrods. Kita nyo ba yung mga ibang games dito sa PBA na ngayon? Grabe, di ba? Nalalaki ng mga imports nila mga kabrods. Isipin nyo kung si JB, makatungtong pa kaya ng playoffs ang Ginebra niyan, mga kabrods, kung si Brownlee lang magiging import ng Ginebra. Although yes, kaya nilang manalo sa elimination round. Kaya nilang kumuha ng panalo. Pero pagdating ng playoffs mga brods, sa tingin nyo, magtatagal kaya ang Ginebra. So mga kabrods, kailangan nila ng ganitong player na katulad ni Hassan Whiteside. 7-footer mga kabrods. Bakit? Dahil sa locals pa lang ng mga bigs ng Ginebra, talagang wala nang palag. Buti sana kung may 7-footer silang local Tapos si Brownlee kinuha nila. Okay sana kung si Governor's Cup na lang si JB. Pero ngayong Commissioner's Cup, talagang magiging alanganin ng Ginebra ngayon. So kailangan nila ng ganitong 7-footer na katulad ni Hassan Whiteside, mga kabrods, para meron namang laban-laban ang Ginebra sa ilalim. So, kay Junmar pa nga lang, hirap ng Ginebra kahit may JB ka pa dyan paano pa kayang may mga imports ng malalaki, mga kabrods, di ba? So, sa tingin nyo mga brods, ito bang magandang additional sa Ginebra? Makikipag-trade sa Terra Firma para makuha si Jay Chu at ito, papalitan si JB kapalit ng 7-footer na si Hassan Whiteside. Komento mo lang po mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball Trade-Ups. Yun lang. I'm out.